Pero ladies, it's fucking always cold at night if you are single. In behalf of fucking men, ako na nagsasabi, napakadali pasiyahin ng mga kalalakihan. Pag nasa 30s na ang isang babae, ang hinahanap niya na is mga lalaki, kipi lang naman lagi habol sa mga babae. Kasi yun ang ino-offer nyo. Kaya nga, wag nyong mamasamain sa mga lalaki na nagsasabi na, tanga ng mga babae yan, pera lang naman gusto sa akin eh. And karaniwang babae ngayon, lagi nilang binabase yung value nila sa karir nila. Sila lagi na parang ito yung gusto kong lalaki, ito yung kailangan kong lalaki, ito dapat yung matra kong lalaki, ito dapat yung magtaguyod sa akin na lalaki. And the title is Does Social Status Matter in Dating? I chose this letter because a lot of our friends actually talk about this. Oh, yeah. Yeah. So sabi niya, I'm dating a guy. Magkaiba kami ng background financially. Hindi naman kami mayaman, pero at least lahat ng needs ko na ibigay ng parents ko. Right now, I'm a healthcare worker with a doctorate degree. Wow. Planning to go to the US to work and live there. My significant other naman is in his late 30s and is 11 years older than me. He came from a poor family, bata pa lang siya. Wait lang, late 30s. Sabi ko, 30s yung significant other, tapos 11 years apart sila. So, 2019 pa lang siya, tapos may doctorate na siya. Galing, anyway. So, sabi niya, 30s nga. late 30s. Okay, so sabi niya, his significant other daw, her significant other came from a poor family. Bata pa lang sila, napilitan na sila mag-work. Hindi din sila nakatapos ng high school dahil sa pagtrabaho. Sa ngayon, he's working as a driver. Marami siyang magandang qualities and I think that he's a really great guy. Mabait, masipag, very understanding, patient, name it. Husband material talaga. Dahil sa kasipagan niya, he was able to build a house at may konting ipon na din siya. I really like this guy and ayokong masaktan siya. Sa tingin niyo ba, nakakaapekto ang pagkakalayo ng salary namin? Once I start working in the States, I'm gonna get more than 10 times my salary compared to him. Iniisip ko din kasi, what if my parents won't like him because of that? Normal lang ba magkaroon ng doubts dahil sa pera? Or dahil lang ba to sa mindset ko? Ang sama ko po ba? Okay. So, mga ropa, I think narinig nyo na to, women love opportunistically. So, dito rin papasok yung bawat pangangailangan ng mga babae, okay? Or yung mga gusto nilang makita or makuha sa isang lalaki. Kasi by age yan eh. So, pag nasa prime age ang isang babae, kayang-kaya ka pa nilang tanggapin. Kahit yung trabaho mo is hindi kasing ideal ng iniisip nila. Kasi for them, they're only focused on their feelings and of course, kung gwapo ka, diba? Kung may swag ka, ikaw yon. Ikaw talaga yung gusto nila. Ikaw talaga yung pupuntiryahin nila. Ikaw talaga yung hahanapin nila. Gets? Pero, pag ang babae umabot na ng 27, 28, 29, 30, especially 30 plus, of course, ang gusto nilang lalaki is yung mayaman na. O yung tinatawag natin finished product na. O yung lalaki na talagang kaya silang buhayin. So, hindi masama yung pinapangarap ng babae o yung gusto ng isang babae na makasama niya ang isang lalaki na talagang may kaya na ma-provide sa kanya or kaya magtaguyod ng isang pamilya. Kasi they are designed di ba? To find a man na talaga magtataguyod at magbibigay ng buhay na gusto nila. Okay? Pero kadalasan, hindi nakikita ng mga babae kung ano yung kaya nila i-provide sa isang lalaki. Ang lagi nakikita nila is sila. Di ba? Sila lagi na parang ito yung gusto kong lalaki, ito yung kailangan kong lalaki, ito dapat yung matra kong lalaki, ito dapat yung magtaguyod sa akin na lalaki. Pero sila, anong kaya mong gawin para dun sa lalaki? Gets? So, ito sinasabi ko sa inyo mga ropa na ang babae, naghahanap na masigit sa kanila. Hindi yung masigit sila sa isang lalaki. And karaniwang babae ngayon, lagi nilang binabase yung value nila sa karir nila. Which is hindi naman yun ang usapan. Sana ganun lang lalaki, no? Sana ganun ang mindset ng lalaki na gusto ko sa babae talagang career woman, gusto ko sa babae talagang mayaman, gusto ko sa babae kayang mag-provide ng something, gusto ko sa babae talagang may tinapos, gusto ko sa babae ganito, ganyan, ganun. Wala eh! Hindi tayo ganun eh. Hindi ganun ang mindset ng kalalakihan. Ang gusto natin sa mga babae is yung sumunod sa atin and at the same time, yung talagang pwedeng maging ina ng magiging anak natin. 'Di ba? Wala tayong iniisip na sana mayaman siya, sana hashindera siya. Walang ganun eh. Di ba? Kasi hindi ganun ang mindset natin. Kaya nga men, love idealistically. Masarap-sarap pag-usapan to mga ropa kung naka-live tayo. So yun, ulitin ko mga ropa. Normal sa mga babae na naghahanap ng mga lalaki na kaya mag-provide sa kanya or kaya magtaguyod sa kanya. Kasi pag hindi niya ginawa yun, then hindi niya mapapractice yung kanyang biology. Okay? Ulitin ko. Ang babae may biology na maghanap
ng lalaki na magpo-provide at magpo-protekta sa kanila. Ngayon, kung hindi niya pa-practicein yun at hindi niya gagawin yun, then ibig sabihin, biologically, hindi niya napupulfill yung mga needs niya or hindi niya nagagawa or hindi niya ginagawa. Diba? Pero don't get me wrong, may mga babae naman talaga na sa kanila, love is enough. Basta as long as magkasama tayo, as long as nagtutulungan tayo, yun ang mahalaga sa akin. Mas okay yun, di ba? Kung ganun ang mindset ng mga kababaihan, maraming happy relationship. Gets? Pero syempre, kadalasan, ang babae, ulitin ko, it's biologically hardwired na maghanap ng lalaki na kayang mag-provide at bumuhay sa kanila. At kahit yung pamilya nung babae, laging sasabihin o papaalalahanan, tangina, eto na naman tayo, nabubulol. Or papaalalahanan na maghanap ng lalaki na talaga makakapag-provide or or makakapagpatuguyod sa kanya. Gets? Ulitin ko. Ang mga magulang ng babae, hindi lang yung babae yung may instinct na ganito, pati yung magulang niya, di ba? Na dapat ikaw, babae ka, kailangan mo maghanap na talaga makakapagpataguyod sa'yo at makakapagbigay ng magandang buhay sa iyong kinabukasan. Hindi lang sa'yo, pati sa magiging pamilya mo. Di ba? Kaya nga, wag niyong mamasamain sa mga lalaki na nagsasabi na, tangin ng mga babae yan, pera lang naman gusto sa akin eh. Kasi yun ang iniisip mo, yun ang mindset mo, di ba? Kasi yun ang ino-offer mo, Ropa. Pera lang ang ino-offer mo or yung kaya mong i-offer sa kanya. Di ba? Hindi nakakalimutan mo na ikaw ang may hawak ng relationship. At yun ang pwede mong ibigay sa kanya. Hindi lang yung relationship, kundi provision at protection. Kaso, nakapokus ka sa pera, kaya nagiging cheap yung mindset mo. Walang pinagkaiba yan sa babae na sinasabi nila, mga lalaki, kipi lang naman lagi habol sa mga babae. Kasi, yun ang ino-offer nyo. Kasi wala na kayo ibang ma-offer di ba? Most of women right now, walang alam sa bahay. Most of women right now, pumapasok sa isang relationship na walang alam kung paano i-retain ang lalaki na kanilang tinuluyan. Di ba? Kaya most of relationship, hindi nagtatagal. Kasi unang-una, ladies, napakadaling i-retain ng lalaki. As long as napoprovide mo yung mga basic stuff, yung mga bare minimum na hinahanap ng mga kalalakihan sa isang babae, of course, mare-retain mo yan. The problem with you is, hindi mo na nga nabibigay yung mga bare minimum o yung mga basic stuff, especially yung sex, tapos panay complain ka pa. Di ba? Panay reklamo ka pa. Unang-una, may choice ka naman, bakit mo tinuluyan yan? Huwag mong sisihin na kasi magaling siya mambola. Kasi ito yung mga pinangako niya dati. Tandaan nyo, ladies and gentlemen, so sa mga babae, pag nasa prime age kayo, usually, nagmamatter sa inyo yung looks and swag ng isang lalaki. Di ba? Kasi status nyo yan Pag kayo niligawan ng isang lalaki na matipuno, gwapo, matangkad, talagang sikat sa school or sikat sa work, talagang proud na proud kayo. Di ba? Pero pag kayo nag-30s na, iba na yung gusto nyo. Iba na yung hinahanap yung lalaki. Or nag-iiba na yung gusto nyo na makapiling na lalaki. Yun yung dapat, yung lalaki na pinili nyo during your prime age, dapat nag-evolve siya or dapat naging successful siya. Kasi, pag nasa 30s na ang isang babae, ang hinahanap niya na is security. Okay? Kasi kailangan ng security para ma-feel safe siya. Kasi nga, bubuo or meron na kayong pamilya. Kaya sa mga lalaki na nandyan, na nasa 30s, tang-ina Brad, mag-focus ka ngayon kung paano pumera or kung paano kumita pa ng pera. Dahil ang jowa mo o yung asawa mo, yung pinakasalan mo, nagbabago o magbabago ang isip niyan o takbo ng isip niyan once na nasa 30, pataas na yan. Kasi nga, women are biologically hardwired to find a fucking man na willing or kayang mag-protect at mag-provide sa kanila. Or in Tagalog, yung magtataguyod sa kanila. Maliwanag ba mga Ropa? Nagigets nyo ba? Kaya wag nyong masamain kung ang babae naghahanap ng lalaki na may kayang i-provide. Especially pag nasa 30 na sila. At sa mga babae naman, wag nyong mamasamain kung ang gusto ng lalaki is most of the time is sexual access. Because yun lang ang hindi namin kayang ibigay most of the time sa sarili namin. Though may kamay kami, pero iba, syempre, pag may kasama kang babae. Gets nyo? Yung pagiging successful, yung pagiging contentment, madali sa lalaki yan Madaling pasihin ng lalaki, maniwala kayo. Believe me, okay?
In behalf of fucking men, ako na nagsasabi, napakadali pasiyahin ng mga kalalakihan. The only problem is, wala kayong idea how to fucking make him happy. Okay? This is not all about your success in life. This is not your being a career woman. Wala kaming pakialam kung career woman ka, okay? Hindi namin kailangan ng pera mo. Hindi namin kailangan na maging career woman ka hanggat maaari. Hindi namin kailangan na kailangan may status ka like us. Okay? Sa amin na yun, okay? Bigay mo sa amin yun kasi kami mag-struggle dun eh. Kaya nga, most of the relationship, it's hard to make it work if both of you trying hard na may mapatunayan or maging career person. Medyo mahirapan ka pag pinagsama mo yon. Kasi kung hindi mo gagampanan yung place mo bilang lalaki na kailangan mo talaga maging successful sa buhay, kailangan mo may gawin para sa buhay, para at least may kaya ka i-provide sa magiging girlfriend mo, sa pamilya mo, then talaga mahirapan ka humanap ng babae na tatagal sa'yo. So same thing din naman sa mga babae na kung hindi mo alam kung paano mag-retain ng lalaki or kung hindi mo alam yung mga basic stuff na gusto ng mga kalalakihan, then mahihirapan ka rin talaga mag-retain ng lalaki. Okay? You will end up na lagi mo ipagmamalaki yung karir mo or may pera ka or much better na lang na mag-alaga ako ng aso or pusa. Pero ladies, it's fucking always cold at night if you are single. Believe me, laging malamig ang gabi mo kahit nakakomporter ka pa at kahit magara pa ang tinitirahan mong kondo, laging magiging malamig ang gabi mo kung walang lalaki na willing magbigay ng relationship sa'yo. Maybe some of ladies here hindi naniniwala. Comment below kung hindi malapit sa katotohanan yung sinasabi ni Suplado Moto. Ulitin ko, magiging laging malamig ang inyong gabi pag hindi nyo alam kung paano mag-retain ng lalaki sa buhay nyo. So, anong takeaway natin dito? Mga ropa, okay lang na ang babae maghanap ng lalaki na talagang kaya siya itaguyod. Kaso nga lang, ang problema sa mga babae, laging ang piniplex nila is yung karir nila. Paano yung karir ko? Parang mas mataas ang sahod ko sa kanya. So, okay lang ba yun? Ladies, ano ba hanap mo? Business partner? Kailangan pantay yung sahod nyo. Kailangan ganito dapat sahod mo bago ka pumasok sa relationship na gusto ko. Ano yun? Diba? Unang-unang ginusto mo yung lalaki na yan, pinili mo yan eh. Ang dami mong sinabing positive traits niya. Diba? Na talaga na nagustuhan mo. And I know magugustuhan din ng karamihang kababaihan. Pero bakit parang doubtful ka? Diba? So ito yung sinasabi ko sa inyo mga ropa. Ulitin ko, pag ang babae nasa prime age, enough na sa kanila yung cute ka or swagger ka or matangkad ka. Pero pag nasa 30 plus na yan, or may career na yan, kumikita na yan, they don't fucking care at all. Wala na yung love-love. Diba? Dito na papasok yung ano nila, talagang strong na yung ano nila, yung pagiging hypergamy. Diba? O yung kailangan nilang pumili ng isang lalaki na talagang kaya silang bigyan ng seguridad sa buhay. Kaya nakakalungkot na lagi lang binabase ng mga kababaihan yung pagmamahal nila sa kayang ibigay ng mga kalalakihan. Pero that's the cold hard truth mga ropa na kailangan tanggapin ng isang lalaki. Let's say for example, mayaman ka, bigla ka napilayan ng paa at hindi mo na kaya mag-provide. Ito lang sasabihin ko sa iyo, yung babae na pinili mo, malaki ang posibilidad na iwanan ka pag hindi mo na kaya mag-provide para sa kanya o lalo na sa pamilya niyong dalawa. Okay? So yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be packing mysterious mga ropa.